Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage? Collateral damage lang ba ang patay? Naipalabas ng Quadcom ang mga tunay na pangyayari sa mga pinaslang na mga biktima sa pamamagitan ng mga salaysay ng mga nakasaksi ng mga pamilya at ng mga otoridad. Ang mga records ay nailabas bilang patunay sa mga pangyayari. Mismong mga may kinalaman sa mga pagpatay ang umamin sa kanilang mga ginawa, gaya nila Colonel Santi Mendoza, PO2 Nelson Mariano, at ang sa pagpaslang kay General Wesley Barayuga sa utos di umano ni Colonel Ruina Garma at Colonel Edilberto Leonardo. Maging sina Colonel Marvin Marcos at Colonel Jovi Espinido ay umamin sa kanilang mga ginawang pagsunod sa mga utos ng mga nakatataas sa kanila na nagresulta sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Espinosa at sa Parahinog family ng Misamis Oriental. Mismong si Kerwin Espinosa naman ang nagdawit kay PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa, na may kinalaman di umano sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagbibintang kay former Senator Laila de Lima na nagresulta sa pagkakakulong nito ng 7 taon na walang basihan. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban, na kung hindi naman manlalaban, ay dapat piliting manlaban upang ma-justify ang pagpatay. Garma na siya ay inutusang mag-organisa ng mga operatiba upang ipatupad ang war on drugs sa buong Pilipinas gamit ang Davao Model. Inako din ng dating Pangulo ang responsibilidad at pananagutan sa mga nangyaring patayan na isinagawa ng mga kapulisan. Inamin din ng dating Pangulo ang katotohanan sa mga bank accounts na naglalaman ng malalaking halaga, bagamat sa una ay pumayag siyang pumirma ng waiver, ito naman ay kanyang binawi sa huli. Sa pagtestigo nila Colonel Garma at Colonel Leonardo at ng iba pang mga testigo ay napagtibay ang tinaguriang reward system kung saan ang makakapatay ng mga drug personalities na nasa drug list ay bibigyan ng pabuya o reward mula sa halagang 20,000 pesos hanggang sa 2 milyong piso. Ito ay napatunayan din ni Tata Tan at Andy Magdadaro, mga preso sa Davao Penal Colony na noong 2016 ay inutusan di umano ni Colonel Garma at ni PO2 Art Narsolis na patayin ang 3 Chinong drug convicts sa loob ng selda. Pagkatapos nilang mapatay ang mga Chinong ito, ay binigyan sila ng tagi-1 milyon ni Mr. Art Narsolis. Bukod sa kanila, inamin din ni Davao Penal Colony Jail Warden, Colonel Padilla, na siya ay kinausap din ni Colonel Garma at Colonel Leonardo at binilinan na hayaang mangyari ang planong pagpatay sa 3 Chino. Inamin ni Colonel Padilla na siya ay kinausap sa telepono ni dating Pangulong Duterte ilang minuto matapos ang pagpatay at nag-congratulate ito sa kanya. Bagay naman na itinanggi ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming mga magulang, kapatid at anak na mga naging biktima ang nagpahayag ng kanilang naranasan at nasaksihan sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay walang kinalaman sa droga at ang iba ay mga batang inosente na nadamay lamang sa tila bagang walang batas na patayan sa kalsada. Dahil sa mga natuklasang ito ng Quadcom,
na ipanukala namin na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong klaseng pagpatay o at tinatawag natin ngayong extrajudicial killings at papatawan na mas mabigat na parusa kung ito ay maisa sa batas. Sa usapin naman ng illegal na droga, narinig natin ang panig ng dalawang testigo na nawalan ng kalayaan sapagkat sila ay nagkamali sa kanilang desisyon alang-alang sa negosyo at pagkakakitaan. Si Jimmy Guban na dating kawani ng Bureau of Customs na nasintensyahan ng pagkakabilanggo ng 40 taon sa kadahilanang nakadiskubre siya ng malaking bulto ng droga na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos sa isang shipment sa Bureau of Customs at ito ay ibinintang niya kay Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang na dating ginawang Presidential Economic Advisor ni Pangulong Duterte. Ayon kay Guban, ang tatlong personalidad na ito ang nagpaparating ng iligal na droga sa customs. Nimbitahan natin ang mga taong ito, subalit hanggang ngayon ay hindi pa din sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Bagkus ay nagpadala ng sulat sa komite at nagpaliwanag na sila ay walang kinalaman sa mga usaping ito. Ganon din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba na siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at ginawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang bilang mga personalidad na nasa likod ng mga illegal na aktibidad sa Bureau of Customs. Sa pagtestigo naman ni Colonel Asierto, dating Deputy Director ng PNP Anti-Drug Unit, sinabi niya na 2 drug lords o drug personalities ang natuklasan niyang malapit sa dating Pangulo kung kaya't nagbabala siya dito. Bagay na ikinagalit ng Pangulo kung kaya't siya ay pinagbantaang papatayin. Ang mga drug personalities na ito ay sina Michael Yang at Mr. Alan Lim. Si Michael Yang di umano ang nasa likod ng mga Shabu clandestine laboratory sa Davao noong mayor pa lamang ang dating Pangulo. At si Alan Lim naman ang naaresto sa isang raid sa drug laboratory sa Cavite noong 2004. Si Alan Lim or Alan Lin din di umano ang Lin Wei-Xiong na malapit kay dating Pangulong Duterte. Sa larangan naman ng Pogo, nakita natin sa mga pagdinig na ang isang malaking personalidad sa likod nito ay si dating Mayor Alice Go na kasama ang iba pang mga Chino at may koneksyon kina Michael Yang at Alan Lim or also known as Lin Wei-Xiong ang mga korporasyon na kanilang mga tinayo. Kaya dito nakita ang kaugnayan ng Pogo sa iligal na droga. Sa ngayon, kinansila na ng gobyerno ang pekeng birth certificate ni Alice Go or Go Waping at tinanggal na rin siya bilang alkalde ng Banban, Tarlac. Marami pa po ang susunod. Ang Pogo sa Banban, Tarlac ni Alice Go at ang Porac, Pampanga Pogo na Lucky South kung saan naugnay si Cassandra Leong at si Attorney Harry Roque ay nakitang may mga malapit na kaugnayan. Si Attorney Harry Roque ang nagsilbing abogado ng Lucky South at iyan ay napatunayan sa kanyang pakikipagpulong kay PAGCOR Chairman Al Tenco na kasama si Cassandra Ong at ilang beses na nag-follow up sa PAGCOR upang makuha ang lisensya ng Lucky South Pogo. Maliwanag ang lahat ng ito sa records ng Quad Committee. Si Attorney Harry Roque din ay nakitaan ng paglago ng kanyang ari-arian na mula lamang sa deklarasyong 125,000 noong 2016, ito ay lumobo sa 125 million pesos noong 2018. Bagamat maraming dahilan si Attorney Harry Roque, hindi niya isinumite ang mga dokumentong sinasabi niya magpapatunay dito. At sa halip ay nagtago siya at inatake ang Quadcom at kinestyon ang jurisdiction nito. Bukod sa pagtatago, siya ay tumakas patungong ibang bansa
Marami pa siyang kailangan ipaliwanag sa bayan. Sa mga nakitaan namin ng mga peking birth certificates, kami ay agad na naghain ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansela ng mga fictitious at late registered birth certificates ng mga kaduda-dudang mga dayuhan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Kasabay nito ay naghain din kami ng panukala na kukumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian o mga pag-aari ng mga peking Pilipinong korporasyon gaya ng Empire 999 na siyang nagmamay-ari ng 560 million pesos shabu na pinaimbak sa kanilang bodega sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, kansilado na din ang rehistro ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission at ang mga incorporators nito na kinabibilangan ni Mr. Willie Ong at Mr. A.D. Tai Yang na parehong Chino na nagpanggap na Pilipino ay nahaharap sa mga kaso kabilang na ang drug trafficking at money laundering. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila ang lisensya at rehistro sa parehong modus at kaugnayan kina Michael Yang, A.D. Yang, Lin Wei Xiong, or Mr. Alan Lim. Bunsod na mga ito, isa pang panukala ang ngayon ay dinidinig ng kapulungang ito, ang total ban sa lahat ng klase ng pogo. Napakarami na pong nakita at nadiskubre ang Quadcom. Kaya naman po hanggang ngayon ay pilit pa rin sinisiraan ng mga bayarang trolls or narco-vloggers at kritiko na wala namang naintindihan sa usapin o sadyang ayaw umintindi na madali namang maintindihang pinag-uusapan. Marami pa pong lalabas na katotohanan. Tumutok lamang po kayo. Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned in search of the truth, justice, and accountability. Numerous bills have been filed and will be filed in the days to come to address the loopholes we discovered and the lapses that we need to fill. Dahil sa inyong kooperasyon, suporta, paniniwala at pagtitiwala, ang Quadcom ay matagumpay na humaharap sa lahat ng pagsubok upang mabatid ang katotohanan at mabigyan ng katarungan at kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po. The next to deliver his opening remarks is Chairman of the Committee on Human Rights. Chairman Benny Abante, you are recognized. Magandang umaga po sa ating senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inibitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Oh, gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. And verse number 12. Ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat. It's like an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. O ito ngayon ang aking mensahe, tatlo lang Ano yon? Galit, respeto, pagmamahal.
Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicates. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi ng isang senador na nakaupo, na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung ba ay collateral damage? Pagmamahal ba sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagmamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa iilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan.
Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o